Isa sa pumapatay ng healthy relationship ay ang suspecha. Suspecha mo na hindi ka niya mahal, suspecha mo na niloloko ka niya, suspecha mo na sinungaling siya. Kung wala naman tayong matibay na ebidensya, huwag mo nang hayaan na masira pa. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl T. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about killers or mga pumapatay na pag-uugali sa isang relasyon, especially sa mga married couple. Number 1, nangunguna dyan, katamaran, laziness. Yes, tamad ka na sa pakikitungo sa partner mo. Tamad ka nang makipag-usap, tamad ka nang tanungin kung kumusta ang araw niya, tamad ka nang suyuin siya, tamad ka na ring patawarin siya, and worse, tamad ka nang mag-provide ng pangangailangan niya. Mapa-financial man or init ng katawan, hindi mo na maibigay yung sarili mo sa partner mo. Ang relationship po, kapag ito'y gusto mong panatiliin ng healthy, kinakailangan talaga ng constant na effort para mo itong halaman na kailangan diligan mo para huwag malanta. Dahil sa oras na napabayaan mo yan, mamamatay ang halaman na yan. Pangalawa, mapaghinala. Yes, bawat galaw ng partner mo, lahat hinahanapan mo ng mali. Isa sa pumapatay ng healthy relationship ay ang suspecha. Suspecha mo na hindi ka niya mahal, suspecha mo na niloloko ka niya, suspecha mo na sinungaling siya. Kung wala naman tayong matibay na ebidensya, huwag mo nang hayaan na masira pa ng suspechang ito ang relasyon nyo. Another thing, lack of trust. In Tagalog, wala kang tiwala sa partner mo. Mas marami yung mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan sa partner mo kesa doon sa naniniwala ka. Ang trust po ay isa sa pinakamahalaga na foundation ng isang healthy relationship. Kaya kapag ito ang nawala, unti-unting babagsak ang relasyon nyo. Another thing, kawalan ng respeto sa kapares mo. Ang respeto, hindi lang yan ina-apply sa mag-asawa. Ibinibigay dapat yan sa individual na tao. Kapag nawala ang respeto sa relasyon, magiging toxic na ang kalalabasan ng relasyon nyo. Another thing, unforgiveness. May mga bagay na hindi mo kayang patawarin yung partner mo, pero nasa relationship ka pa. That unforgiveness, kasunod niyan, bitterness. Yung hatred nandoon sa puso mo kapag hindi mo kayang patawarin ang kapartner mo. Another thing, keeping secrets. Yes, isa sa pumapatay ng relasyon, yung mahilig ka magtago ng mga sikreto sa partner mo. Pag paulit-ulit na nangyayari to, can kill your relationship. Another thing, poor communication. Alam natin na ang communication is very important sa isang relasyon. Napakahirap sa relasyon na nag-hide and seek kayo ng mga feelings ninyo sa isa't isa. Alam naman natin ang communication ay susi sa isang matagumpay na relationship. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, prioritizing parents, family over your spouse. Lagi mong inuuna yung pangangailangan ng magulang mo, ng mga kapatid mo. Hindi naman natin sinabing pabayaan natin yung magulang natin, pero huwag na huwag mong ipa-priority yung pangangailangan ng extended family mo over your spouse. It's in the Bible. God, spouse, children, and then doon na susunod yung family mo. Kung hindi ka pa handa para sa ganyang pagkakategorize ng priority mo sa buhay, huwag ka munang mag-asawa. Hayaan mong i-priority ng tatay mo ang
mother mo. Hayaan mong i-priority ng nanay at tatay mo ang mga kapatid mo. Ang dapat na pina-priority mo ay ang asawa mo, sarili mong pamilya. Dahil kapag yan ay hindi mo nagawa, can kill your marriage. Another thing, palagi mong ini-expose yung mga kamalian ng partner mo sa parents mo at sa mga kapatid mo. Ang problema ng mag-asawa, dapat sa inyo lang yan. The more na maraming nakikialam sa problemang mag-asawa, mas lalong hindi nasusolusyonan. Kung ano yung baho ng bawat isa, wala namang perpekto sa atin. Huwag na ninyong iparating sa mga pamilya ninyo. Kahit gaano kabait ang asawa ninyo, kapag may sinabi kayong hindi maganda at sinumbong nyo sa parents ninyo, of course, sa inyo kakampiyan. Papangit na ng tuluyan ng image ng wife mo or ng husband mo sa parents mo. At hindi mo na yun mababalik. Forever na yan na nakatatak sa isip ng magulang mo. Tandaan mo kung ano yung kasiraan ng partner mo, kasiraan mo din. Another thing, uncontrolled temper and anger can kill your marriage. Yes, mabilis uminit ang ulo mo, magaan ang mga kamay mo na pagbuhatan ng galit mo ang asawa mo. Hindi dapat sinasaktan ang mga asawa. Mapalalaki ka or mapababae ka. Hindi dapat nagsasakitan ang mag-asawa. Ikaw dapat ang pinaka-safest na place sa buhay niya. Another thing, nagging can kill marriage. Isa pa lang ang sinasabi ng asawa mo, nakakasampu ka na. Maliit na bagay, palalakihin mo. Mga bagay na tapos na, ibabalik mo pa. Mga pagkakamaling 10 years ago na, 20 years ago na, pinag-aawayan nyo pa rin hanggang ngayon. Kapag napag-usapan na po ang isang problema at sarado na, huwag nang balik-balikan pa. Hindi dapat tayo nabubuhay sa mga nakaraan. Dahil ang mga nakaraan na yan ay hindi definition ng future nyo. Last one. Kapag walang God sa relationship nyo, lalo na kung ang isa medyo hindi surrender kay God, tapos yung isang partner ay surrendered, magiging matibay po ang isang relasyon kapag ang naging sentro ng relasyon nyo ay ang Panginoon. Kasi mas lalo mong mararamdaman na yung blessing niya ay papasok sa buhay ninyo. Hindi man sa mga bagay na ginusto mo, pero sa mga bagay na alam ng Panginoon na makakabuti para sa inyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!